Isang mapagpalang araw po sa atin lahat sa araw na to. Muli niyo po akong samahan sa 2 araw na ating pakikipagsapalaran dito sa laot. Kaya tara, let's go! At pagkarating ng spot, dito matapos tayo makapag-prepare, diretso na tayo sa ating paninisid. At sa ating unang drop, dito pa lang sa mababaw na area, ang spot na to kung saan madalas tayong makahuli ng Golden Trevally. At dito ay warm up dive tayo. Sinubukan natin na mag-ambush, magabang kung ano ang posible nating matira sa spot na to. At dito nga ay hindi pa ready yung ating katawan. Bago pa lang tayo nag-equalize ng ating katawan kung saan palutang na tayo. Mayroon tayong napansin na isang malapad na samaral at good size na rin. Kaya ito, unang kalabit at unang isda para sa araw na to. Isang malapad na samaral. Goods na rin ito at good size na rin. At ayos na yung ating unang isda para sa araw na to. Isang yellow spotted rapid fish o samaral. Matapos natin ma-secured yung ating unang isda dito, pa-recall pa lang tayo nang mapansin ko na mayroong yellow dots trevally dito sa may mababaw na area. Kaya dinive down ko na at goods naman yung ating naging patama sa isdang ito. At ito na rin yung ating ikalawang isda para sa araw na to. Isang kawayanon o talakitok. At matapos nga natin ma-secured itong talakitok na ito, at medyo sumama yung panahon, kaya nagpasya na ako na magkubli muna at mahirap na. Baka abutin pa tayo dito sa gitna ng malakas na alon. At dito nga ay habang nagkukubli tayo, sinubukan ko na sumisi dito sa may panabi ng Bakawan na area. At dito ay merong kanal na pinagtatambayan ng mga mangagat o mangrove snapper. Kaya sinubukan ko dito na sumisid at sobrang babaw lang ng spot na to, pero napakaraming isda. Kaya ito, sa unang dive, isang good size na mangrove snapper o mangagat. At ayos, good size na, mahigit na rin sa 1 kilo ang isdang ito. At madalas din akong mamana dito sa lugar na to kapag medyo masama ang panahon. At puridas yung ating ginagawa kung saan ay napakaraming samaral sa lugar na to. Ang gandahan lang dito ay kahit na mababaw yung spot, pero napakaraming isda na nag-aabang sa atin. After nga natin ma-secured yung mga gat dito sa bandang unahan, meron akong napansin dito na bigan o matampusa, o kadalasang tawag namin dito ay salungsong. Sobrang taba ang isdang ito, kaya goods. At nasa 2 kilo na rin ang isdang ito, kaya panalo dahil sa sobrang babaw ng spot na to. Merong ganito kalalaking isda. At dito sa unahan,
Isang samaral na naman yung ating naging target sa mababaw na area ito. Ayan, ayos yung ating naging patama sa samaral na ito. At matapos nga nito, habang pabalik ako ng bangka, dito meron akong nadaanan na stonefish o bantol yung tawag sa amin. At sobrang sakit pag ito'y nakatinik, pero masarap din itong sabawan. Kailangan lang ay tanggalan ng tinik at ilagay sa apoy para lumabas yung kanyang dagta o kamandag bago natin lutuin ito. Pero sa ngayon ay ayahan na lang muna natin at medyo kalma na, kaya balik tayo sa malalim na area. Dito nga sa ating panibagong spot, bago pa man tayo nagsagawa ng pagsisi dito, mayroon agad akong napansin dyan sa may bandang panganto na isang Maurice Perch at malaki na rin. Kaso nga lang ay medyo may kailapan ang isdang ito. Ayan, at hindi natin na-meet yung tamang distansya. Ngunit dito ay meron pang mangrove snapper at samaral at mga good size na rin. Ngunit nung ibaling natin yung ating pana dito sa may mangrove snapper na ito, umangagat ay biglang lumayo ito. Ayan, at medyo pakapos na rin tayo sa hangin. Buti na lang ay sumugod itong malapad na samaral, kaya ito na lang yung ating tinira. At goods na rin at malapad na rin ang samaral na ito. At matapos nga natin ma-secured yung samaral, at dito muli tayong nagsagawa ng paninisid, since spot pa rin kung saan natin nakita yung Maurice Perch. At dito habang pa-pre-call tayo, nakita ko na agad yung Maurice Perch at pahabol na tira yung ating ginawa. Kaso nga lang ay daplis yung ating naging patama sa isdang ito, kaya nakawala. Sayang, at good size na rin sana. Habang nagpapahinga nga tayo dito sa taas ay ito, biglang dumaan ang malaking dugong na ito. Next dive, at dito muli kong nakita itong mangrove snapper. At mayroong kasamang grupo ng samaral. Ngunit lock target tayo dito sa mangrove snapper na ito. Kaso nga lang ay nung tirahin natin ito ay sayang at sablay yung ating naging pagtira sa isdang ito. At dito sa bandang unahan, mayroong dumaan na grupo ng golden trevally. Kaso nga lang ay medyo mailap yung isdang ito, kaya dito ay dinive down ko na at sinubukan kong hinabol. Ngunit hindi natin naabutan dahil sobrang iilap ang isdang ito, kaya dito ay umahon muna ako, nagpahinga, kung sana ay para sa susunod nating
pagsisid na gagawin. At dito sa ating muling pagsisid, dito mayroon akong namataan na isang good size na sea flips o lifty. Kaya dahan-dahan ko itong ginapang at mamit yung kanyang tamang distansya bago natin matira ang isdang ito. At goods naman yung ating naging patama sa isdang ito. Kaya solve na, may pang-ulam na at may pambinta pa. Dito sa ating muling pagsisid, biglaan na dumaan itong golden trevally, kaya di na natin videohan yung atong pagtira sa isdang ito. Pero goods naman yung ating naging patama sa isdang ito. Bago po ang lahat, maraming salamat po kay Sir Darius Pamarico Pistijo and family, ganun din kay Sir Marcelo Bernaldez. Shoutout po sa inyo at ingat po kayo palagi. At dito, panibagong paninisid yung ating ginawa. At dito ay ambush yung ating ginawa kung saan ay komportable tayo na mag-abang ng isda. At sa ilang segundo nga ng ating pag-aabang, di naman tayo nabigo. Mayroong lumapit na isang good size na golden trevally, kaso nga lang ay napababa yung ating patama sa isdang ito. Tapos pinulupot niya pa sa banaog, kaya ito napunit ang kanyang katawan. Kaya sayang, malaki na rin sana ang isdang ito. Napulit. Sa bukang liwayway dagat ay tahimik. Maskat fins handa na sa trip. Hawak ang spear, gan matay matalim. Sa ilalim ng dagat kwento'y malalim. Sa ilalim ng tubig mundo'y kakaiba. Ista'y kumikita parang bituin sa mata. Tahimik ang galaw, focus sa target. Sa isang iglap huli ay perfect. Jacob and Air, spearfishing vlog. Tara na bro, sa lalim ng dagat adventurang show. Dive sa tubig, hanap ay isda. Sa vlog na ito, good vibes ang dala. Jacob and Air. Jacob and Air.
At sa ating muling paninisid dito ay bago pa man tayo nagsagawa ng paninisid dito, mayroon na agad akong nakita na GT. Kaso nga lang ay na-delete yung video sa mamsang ito. Kaya dito ay muli akong nagsagawa ng paninisid at merong grupo ng Golden Trevally. Mga good size na rin sana ito, ngunit nag-aalangan ako na tirahin ito, baka bumalik yung GT dahil malaki na yung GT nga nakita ko. Dito nga ay hangad ko na ma-double kill itong grupo ng Golden Trevally. Kaso nga lang ay talagang iniisip ko na baka bumalik yung GT na nakita ko. Kaya resulta dito ay wala tayong napana kahit na isa. Sayang, at sana ay hindi na tayo nagatubili na tumira ng Golden Trevally hanggang sa umalis ito. At matapos nga nito, ilang pang paninisid yung ating ginawa at wala na rin tayo nakita, kaya umuwi na tayo. At it's na rin yung blessing na pinagkaloob sa atin. Pagod tayo ng ligtas at siyempre nagkaroon tayo ng blessing. Yan o. Okay. Thank you Lord. Ayos na rin. Bigas-bigas na. Okay. Let's go. At sa ikalawang araw, sinubukan na naman natin na makipagsapalaran dito sa dagat. At dito sa ating unang pagsisid ay napakaraming bait fish. At dito ay sinubukan natin na mag-ambos kung ano ba yung posible nating matira sa spot na ito. Sa mata, tahimik ang galaw, focus sa target. Sa isang iglap, huli ay perfect. Jacob Benir, spearfishing vlog. Para na bro, sa lalim ng dagat, adventurang show. Dive sa tubig, hanap ay isda. Sa vlog na ito, good vibes ang dala. Jacob Benir, Jacob Benir, Jacob Benir. Tabang kabalik, may ngiti sa mukha. Huli sa dagat, biyaya talaga. Sa ilang segundo ng ating pag-aabang, napakaraming bait fish sana, kaso nga lang ay walang naghahunt sa mga isdang ito. Kaya dito ay umahon na lang tayo, nagpahinga para sa susunod na pagsisid natin gagawin. Sa ating next drop, binaybay ko lang itong pangantong area kung saan dito sa bandang unahan ay meron tayong nakita na Maori Seabirds. Sobrang amo ng isdang ito at sumugod pa sa atin, kaya napakaganda yung ating naging patama sa isdang ito. Sa vlog ay tanaw.
Para sa tropa na mahilig sa dagat. Check up and air, spear fishing vlog, tuloy ang biyahe sa dagat at vlog walang kapantay na trip. Adventure sa tubig, tunay na saya sa spear fishing live. Panalo check up and air, check up and air, At dito sa mababaw na area may grupo ng samaral at malalapad na rin yung samaral na ito. Kaya dito ay pinili ko na yung pinakamalaki. At ito yung ating tinira. Kaya goods naman yung ating naging patama sa isdang ito. sa bukang liwayway dagat ay tahimik. Matapos nga natin ma-secured itong samaral dito sa bandang unahan, mayroon ditong good size na mangrove snapper. Inantay ko lang na makalayo sa bato para hindi umungot yung ating shop at maiwasan na mabali ito. At ito nga, nung tirahin natin yung isdang ito, ayan, tuyok-tuyok lang at maganda yung ating naging patama sa isdang ito. Tahimik ang galaw, focus sa target. Sa isang iglap, huli ay perfect. Check up and air, spear fishing vlog. Sa lalim ng dagat, adventure show. Dive sa tubig, hanap ay isda. Sa matay ito, beautify sa galaw. Check up and air, check up and air, check up and air. Habang kabalik may ngiti sa mukha. Huli sa dagat biyaya talaga. Habang sinisecured nga natin itong mga gat, merong biglang lumabas na coral trout o barchick coral trout sa spot kung saan natin natira itong mga gat. Kaya dito dahan-dahan kong binaba at inantay na mamit natin yung tamang distansya para tuluyan natin itong matira. Ayan, goods naman yung ating naging patama sa isdang ito. At headshot yung ating naging patama sa isdang ito. Ayos, pagdagdag na rin sa ating huli. Hamera rolling habang alon ay sayaw. Kwento ng dagat sa vlog ay tanaw. Sa bawat upload, saya'y kumakalat. Para sa tropa na mahilig sa dagat. Check up and air, spear fishing vlog, tuloy ang biyahe sa dagat. Dito sa bandang unahan, mayroong nakahiwalay na malaking bato. Tagaran ko itong sinisid dahil meron akong nakikita na Maurice Forge dyan lang sa may bandang unahan. Kaya dito dahan-dahan kong binaba at buti na lang sumugod itong Maurice Forge na ito. Kaya goods naman yung ating naging patama. Ayos, pandagdag na rin sa ating huli. Sa bukang liwayway dagat ay tahimik. Maskat fins handa na sa trip. Hawak ang spear, ganmatay matalim. Sa ilalim ng dagat, kwento'y malalim. Sa ilalim ng tubig, mundo'y kakaiba. Ista'y kumigisla parang bituin sa mata. Tahimik ang galaw, focus sa target. Sa isang iglap, huli ay perfect. Check up and air, spear fishing vlog. Tara na At sa ating muling pagsisid, sinspot pa rin kung saan tayo tumira ng Maurice Forge at meron palang kasama ito. At dito ay daan-daan kong nilapitan
At nung tirahin natin ito, medyo napababa yung ating naging patama sa isdang ito. At sumuot sa bato, kaya ito napunit. Sayang, malaki na rin sana ang Maurice Seafords na ito. Huli sa dagat biyaya talaga. Habang camera on, kwento'y ibinabahagi para sa viewers na laging nakangiti. Bawat live may aral at saya, respeto sa dagat laging dala. Hindi lang huli kundi karanasan. Dito sa nakahiwalay na bato, mayroon ditong malapad na samaral. Inantay ko lang na makalayo ito sa bato bago natin tirahin ang isdang ito. Adventurang show, live sa tubig, hanap ay isda. Sa vlog na ito, good vibes ang dala. Check a venir, check a venir, check a venir. Camera rolling habang alon ay sayaw. Kwento ng dagat sa vlog ay tanaw. At ito na rin yung ating huling isda para sa araw na to. Sana'y nag-enjoy po kayo sa video po natin ito. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta.